Naniniwala ka ba sa love at first sight? Sa second sight? Hay nako, kahit ilang sight pa yan, wala akong pakialam. Basta ang alam ko lang ay in love ako. Nga pala, ako si Ivy. Dancer ako sa simbahan namin. Kaso, hanggang interpretative dance lang kami. May time na nagkakaroon ng mini show sa church namin at may mga kasama rin kaming mga guest para sumayaw din. Pagkatapos ng show ay nakipagkaibigan kami sa mga guest dancers namin at doon nakilala ko si Drew. At hanggang naging magka-textmate na din nga kami. Pero di rin nagtagal ay hindi na din siya nagre-reply. Hanggang sa nawala na nga kami ng communication sa isa't isa. Makalipas ang 1 taon, naisipan ko na i-text si Drew at nagbabaka sakali na mag-reply siya. Pero akalain mo yun, nag-reply siya sa akin. Ang saya-saya ko. Alam mo ba kung ano ang reply niya? Reply niya sa akin ay, "Who you?" Well, at least nag-reply siya sa akin, di ba? Hanggang sa dumating na nga yung oras na sinabi niya sa akin na gusto niya akong makita. October 10, 2011. Sa eksaktong oras na 6 o'clock in the afternoon, doon sa May Park. Doon daw kami mag-meet ni Drew. May practice kasi sila ng sayaw ng grupo at break time nila that time. At ayun na nga, nakita ko din siya. Tumingin siya sa akin at lumapit. Love at first sight ba to? Tanong ko sa sarili ko. Sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko, sabi ni Drew, "Oh, Ivy, kamusta na?" Sagot ko naman ay, "Eto, in love, okay lang naman. Ikaw, kamusta ka na?" "Eto, okay din naman ako," sagot niya. Sabi ko naman, sige, aalis din ako kaagad." Sumagot naman si Drew na, "Ha? Bakit naman? Halika muna dito at magkwentuhan muna tayo." Sige, sagot ko sa kanya habang sa isip-isip ko ay, "Uy na-miss niya ako, ayaw niya akong pauwiin." Hanggang sa ayon, tuluyan na ngang nahulog ang loob ko sa kanya. Makalipas ang ilang araw, tinext ko siya. "Drew, asan ka?" Tanong ko sa kanya. At agad naman nag-reply si Drew. At ang sagot niya ay, "Nasa puso mo, haha. Joke lang, eto nandito lang sa bahay." "Bakit?" "Ay ganun ba? Meet sana tayo eh." Sabi ko sa kanya habang kinikilig. "Bakit? Dilibre mo ba ako ng foods?" Tanong naman niya. Sumagot naman ako ng, "Oo sana, kaso nandyan ka pala sa bahay nyo." Pero sa isip-isip ko, joke lang, wala akong pera. Ngunit sabi naman ni Drew ay, "Wait, antayin mo ako, minsan lang namang may mag-aya sa akin eh." Pero sabi ko ay, "Next time na lang, pauwi na din naman ako." Sabi ni Drew, "Ha? Ang daya naman. Sabi na hindi mo ako ililibre eh." Sabi ko, "Manlilibre nga sana ako, kaso wala ka naman dito." "Asus, palusot lang yan. Gusto mo lang akong makita eh, di ba?" Sabi ni Drew. At ang tanging na-reply ko lang ay, "Ewan ko sa'yo." Ngunit sa isip-isip ko lang, "Ang manhid mo naman, Drew. Gusto kita. Mahal na kita, Drew. At sana ay mahalin mo din ako." Dahil hindi ko alam kung ipagsisiksikan ko ba ang sarili ko dyan sa puso mo o hindi na. Ngunit sa isip-isip din pala ni Drew ay,
Sana Ivy, mahalin mo din ako katulad ng nararamdaman ko para sa'yo. Na siya din naman palang nahulog ang loob sa babaeng may lihim din na pagtingin sa kanya. Humanda ka Ivy dahil liligawan na kita. Pero wait lang ha, tapusin muna namin yung practice namin sa sayaw at liligawan na kita. At huwag mo din sanang isipin na manhid ako, sabi ni Drew sa kanyang sarili. Makalipas ang 2 linggo, ay himalang nag-aya si Drew ng lunch kay Ivy. Ano kaya ang nakain niya? At habang kumakain sila, tumingin si Drew kay Ivy at sinabi niyang, "Alam mo Ivy, minahal na kita noong una pa lamang na makita kita. Kaya liligawan na kita. Sagutin mo man ako o hindi, basta liligawan kita. Ivy, mahal na kita." Drew, mahal din naman kita nung una pa lang. Wala nang paligoy-ligoy pa. Drew, sinasagot na kita. Ikaw ra gang, ikaw ra jud ang igugmaon ko.